Kumain tayo anak. Mauna na kayo papa. Wala po akong gana, sorry po. Sagot ko sa kanya. Sige. Sagot naman niya sa akin kaya tumuloy na ako sa silid ko. Pagpasok ko ng silid ko, humiga ako sa kama. Nakatitig lang ako sa kisame. Ba't kasi nagbiro ka pa ng ganun? Ayan tuloy nagtampo na. Para na natin susuyuin. Paano kung tuloy ang magtampo at iwan ka? Anong gagawin mo? Kausap ko sa sarili. Kinuha ang phone, sinubukan tawagan pero wala talaga. Di man lang ako sinasagot. Kaya naman nasaktan ako. Mag-isip ka, Carolina. Ano bang dapat natin gawin? Tanong ko sa sarili ko. Me, galit ka ba? Me, love, nagbibiro lang ako. Me, sorry na. Me, mag-reply ka naman po. Me, ayaw mo na ba sa akin? Me, love. Me, ayaw mo mag-reply? Me, kung ayaw mo di wag. Me, sige wag ka nang pumunta dito. Me, kalimutan mo na lang kami ng anak mo. Me, I hate you. Nagbibiro lang kasi ako, seryoso mo masyado. Me, hindi ka naman kwapo. Me, hindi na kita mahal, nakakainis ka. Sa sobrang inis ko kung ano-ano ang mga text na pinadala ko sa kanya. Kakainis kasi siya eh. Balak pa yata niya magpasuyo. Bahala siya sa buhay niya kung ayaw diwa. Nagulat ako dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok siya. He looked frustrated at alam kong dahil yun sa akin. Ba't ka ba ganyan? Ikaw nga to may kasalanan pero bakit parang ikaw pa may gana magpasuyo? Tanong niya kahit natulala ako sa sinabi niya. Ano bang gusto mo? Ako susuyo sa'yo? Swerte mo naman. Naiinis na saad ko. Kailangan ko na talaga yata ng bakasyon. Sabi niya sa akin at naglakad papunta sa may pintuan. Subukan mo lumabas. Wala ka na talagang babalikan. Sabi ko at mabilis ako lumabas ng silid ko. Kanina pa ako nakapo sa living room pero di na talaga siya lumabas ng room ko. Kaya naman lima ko napangiti dahil masunurin siya. Tumayo ako para puntahan siya. Pagpasok ko nakahiga na siya sa kama ko. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi man lang siya sumagot at bigla na lang pumikit. Talagang nagtatampo siya. Padabog naman akong humiga sa tabi niya dahil naiinis ako. Di man lang niya ako niyakap kaya tumusod ako. Siniksik siya sa dulo pero wala man lang effect sa kanya. Talagang dead ba ang peg niya? Kinukong kamay niya para yakapin ako pero inalis niya. Kaya biglang sumama ang loob ko. Sa sobrang inis ko, umupo ako sa kama, tumurap ako sa kanya. I hate you! Sigaw ko at pinaghampas ko siya ng unan habang umiiyak. Ouch! Stop it, Carolina! I hate you! Stop it! Ano ba? Carolina na lang ngayon. Nasaan ang may vida? Lalo akong umiyak dahil sa narinig ko sa bibig niya. Talagang hindi na niya ako love. Kung ganyan ka lang, umalis ka na. Parang batang sabi ko habang patuloy umaagos ang luha. Shit, ba't ka ba umiiyak? Ikaw nga to may kasalanan eh. Sabi niya talatang stress na stress. Ikaw kasi kanina nagsorry ako pero ayaw mo. Nagbibiro lang naman kasi. Palibasa matanda ka na kaya ganyan ka. Ang hirap naman mag-joke sa'yo, seryoso mo. Sabi ko. Narinig kong napabuntong hininga siya pagkatapos tumapit sa akin. Pinunasan din niyang luha ko pero lalo akong umiyak. Sorry na po. Malumanay na sabi niya sa akin. Kakainis ka talaga. Umiiyak na sabi ko pa sa kanya. Alam ko po, tahan ka na. Umiiyak din si baby dahil umiiyak ang mommy niya. Sabi niya. Love mo pa rin ba ako? Parang batang tanong ko sa kanya. Of course, mi vida, I love you. Malambing na sabi niya, tinalikan niya ako. Sorry, love. Sabi ko sa kanya dahil alam ko namang kasalanan ko. Kumain na tayo, kanina pa ako nagugutom. Sabi niya sa akin. Ba't kasi hindi ka lumalabas? Kapag lumabas ako, baka lalo ka magalit sa akin. Sagot niya kaya naman napangiti na lamang ako. Good boy. Sabi ko at tinalikan ko siya sa labi. Nagulat pa ako dahil bigla na lang niya akong binuhat. Inutusan ko siyang ibaba niya ako pero ayaw niya, kaya sumiksik na lang ako sa dibdib niya dahil nahihiya ako. Lalo na't gising pa ibang kasama namin sa bahay. Ihahanda ko po muna mesa, iha, sabi ni Manang. Kami na po ang bahala, Manang. Magpahinga na po kayo, sabi ng asawa ko. Pero, ako na po bahala sa misis ko, Manang. Nakangiti pang sabi niya kay Manang. Sige, iho. Sa dining area kami dumiretso. Binaba niya ako sa may upuan at naghain siya ng pagkain namin. Habang nakatingin ako sa kanya, di ko mapigilan ang sarili ko na lalong ma-inlove sa kanya. Paano ba naman kasi ang gwapo na, caring pa, total package ang binigay niya sa akin ni Lord. Kung noon iniisip ko paano ko mapapasaya ang asawa ko, ngayon content at masaya ng puso ko habang nakatingin ako sa kanya. Palagi ko iniisip sana hindi magbagong lahat. Sana wala kaming problema. At may luwal ko ng ligtas ang anak namin. Bubuo kami na isang masayang pamilya.
Mamahalin at aalagaan ko rin siya pagdating ng tamang oras. Sa ngayon, maghihintay ako. Hihintayin ko siya dahil alam ko na marami pa siyang problema at marami pa siyang ginagawa. Let's eat na. Nakangiting sabi niya sa akin. Umiti naman ako. Ako naglagay ng pagkain sa plato niya. Nagsimula kaming kumaing dalawa. Laging masarap ang kain ko kapag siya ang kasama ko. Na matapos kami, siya rin ang nagtimpla ng gatas ko. Ano pa bang hahanapin ko? Wala na. Dahil kay Drew, unti-unti ko natatanggap na kamahal-mahal din pala ako, na may tao rin pala ng pagtsatsaga at magpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Umakyat kami para matulog na, pero habang nakahiga kami, bigla na lamang siyang nagsalita. Sorry, mi vida, kung kailangan pa rin kitang iwan dito. Kapag nandito ka, safe ka. Baka hindi na ako magpunta dito dahil may mga mahalagang bagay akong kailangan tapusin. Sabi niya sa akin. Okay lang po, maging busy na rin po ako. Sana makagraduate ako at gusto ko nandun ka. Sabi ko sa kanya. Of course, pupunta ako. Sagot niya sa akin. Thank you, love. I love you. Malambing pang sabi ko sa kanya. Thank you for understanding me, vida. Sabi niya sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. At kagaya ng palaging ginagawa, pinaubaya kong sarili ko sa asawa ko. Bawat haplos sa talik niya ramdam ko na ako lang. Na magising ako, mag-isa na lang ako sa kama ko. Bumungad sa akin isang cute na unan. Agad ko tong niyakap at talagang sobrang lambot. Parang tinatamad na rin tuloy akong bumangon. Narinig kong nagring ang phone ko. Kaya naman mabilis ko tong sinagot. Love, the pillow is so cute. Thank you so much. Bungad ko sa kanya. Kagabi pa yan nandyan. Di ko lang binigay sa'yo dahil baka mas yakapin mo pa yan kaysa sa akin. Natatawang sabi niya. Super lambot po, parang ayoko nang bumangon. Sarap kasing yakapin eh. Sabi ko pa sa kanya. Bakit parang nagsisisi ako na binigay ko pa yan? Grabe ka naman. Nagsiselos ka yata sa unan eh. Don't worry, ikaw pa rin naman ang love ko. At ikaw lang favorite kong yakapin. I miss you already, love. Sabi ko sa kanya. Me too. Sagot niya sa akin. Ingat ka palagi, love. Sige na, bye-bye na. Kailangan ko na maligo dahil baka malate ako sa class ko. Sabi ko sa kanya. I love you both. Malambing na sabi niya bago binaba ang tawag. Tinatamad man, kailangan kong bumangon. Mabilis ang ligo lang ginawa ko dahil malilate na rin ako. Pagbaba ko may nakanda ng baon para sa akin at si Juraw ang gumawa kanina bago siya umalis. Thank you po, Manang. Kailangan ko na pong pumasok dahil late na po ako. Paalam ko pa sa kanya. Ingat ka, iha. Sumakay na ako sa kotse at kasama ko ang dalawa kong bodyguards. Nakakayaman to pero wala akong choice. Para na rin kasi sa safety namin ni baby. Pagpasok ko, himalang kinumusta ako ng prof ko. Nalaman na nila ninong ko si Papa. Kaya naman natigil na mga masasamang chismis tungkol sa akin. Takot din yata sila, lalo na't may nakabantay sa akin na dalawang malalaking tao. Saan niyo po gustong pumunta? Tanong sa akin ni Kuya Liam dahil tapos na ang klase ko. Sa sementeryo po. Sagot ko sa kanya at alam kong nagulat siya. Sigurado ka? Tanong niya sa akin. Opo, dadalawin kong mommy ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay po. Sagot niya at inalalayan akong pumasok sa loob ng kotse. May nadaanan kaming flower shop kaya't bumili muna ako ng bulaklak para kay mommy. Pero habang papalapit ako sa puntod ni mommy, may nakita kong taong nakatayo doon. Pinagmasdan ko siyang mabuti at tumigil ako sa paglalakad. Anong ginagawa niya dito? Tanong ko sa sarili at mabilis ako nagtago para di niya ako makita. Archer Drew's POV. Ang malamang buntis ang asawa ko, isa sa magamang nangyari sa buhay ko. Kasama sa plano kong buntisin siya para di niya ako iwan. Masaya ako, di ko alam paano ko ipapakita sa kanya. Lalo ngayong naipit ako sa sitwasyon na kagagawa ng daddy ko, kaya gumawa ako ng plano. Hindi ko kayang tumabi sa babaeng yon. Babaero ko pero hindi ako papatol sa babaeng pinagsawaan na ng daddy ko. At isa pa, loyal na ako kay Carolina. Wala na akong balak mang babae. Kakarating ko sa office nang bigla akong sinalubong ng sekretary ko. Sir, nasa ospital po ang asawa ninyo? Biglang sabi sa akin ng sekretary ko. What? Sigaw ko sa kanya. Viral po ang video niya ngayon na tumawag din po sa akin ng sekretary ni Mr. De La Cruz. Hindi raw po sinasagot ang tawag niya. Sagot niya sa akin. Shit, naka-silent mode pa lang phone ko. Mabilis ko namang kinuha ang phone ko para tawagan si Sir Primo. Natatakot ako na baka anong mangyari sa mag-ina ko. Nakahinga ako na maluwag dahil okay lang sila. Sa ospital tayo. Utos ko sa driver ko. Okay, sir. Nang makarating kami ng ospital, tulog ang asawa ko kaya't mabilis akong lumapit sa kanya. Hinalikan ko siya sa noo. The baby is safe.
Mabutit walang nangyari sa kanyang masama sa kanilang dalawa. Saad ni Mr. De La Cruz. Thank you, sir. You're welcome, anak. Kailangan mo yatang bigyan ng leksyon ng peke mong asawa. Huwag mong hintayin may gawin siya sa mag-ina mo. Sabi niya. Opo, salamat sa paalala. Aalis muna ako at may kailangan akong ayusin. Sige, ako munang bahala sa kanila. Inalikan ko muna siya bago ko umalis. Malaki ang tiwala ko kay Mr. De La Cruz, lalo na't ninong siya ni Carolina. Masasabi kong sa ngayon siya lang tangi kong mapagkakatiwalaan. San po tayo, sir? Sa company ni Daddy. Mabilis pang sagot ko. Dumiretso ako ng office ni Daddy. Why are you here? Bakit di mo punta ng asawa mo? Tanong niya kagad sa akin pagpasok ko sa may pintuan. Bakit di na lang ikaw ang pumunta? Besides, she is your mistress. Nang dahil sa sinabi ko, mabilis na akong sinuntok sa mukha. How dare you accuse me of those nonsense allegations? Sigaw niya sa akin. Bakit, Dad? Di mo ba siya kabit? Natatawa kong tanong sa kanya. Watch your mouth, I'm still your father. Galit na saad niya sa akin. A father? Are you my father? As I remember, you don't treat me as your son. Ginamit mo pa nga ako para makuha ang company ni na Lucille. Now tell me, masarap ba ang mas bata? Hindi ka ba kayang paligayahin ang asawa mo? Natatawang tanong ko sa kanya. Sinuntok niya ako ulit pero wala akong pakialam sa kanya. Sanay na ako sa mga pananakit niya sa akin simula pa noon. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Ang babae mo? Ano bang pinagkaiba ng asawa mo kay Lucille? Tanong niya habang nanlilisik ang mga mata niya. Marami. Siguro naman ngayon hahayaan mo na ako. Hawak mo ng kumpanya nila kahit wala ng dahilan para gamitin mo laban sa akin si Carolina? Sabi ko at inayos ko ang suit ko. Balita ko na nakikipagkita ka kay Primo. Tanong niya sa akin. At sino naman nagsabi sa'yo? Di ba kaaway mo yon kahit kaaway na rin ang buo nating angkan? Natatawa pang tanong ko sa kanya. Liar! Wala ka talagang utang na loob. Baka nakakalimutan mo akong bumubuhay sa'yo at ko namang meron kay akin. Hindi sa'yo ko naman na meron ako. Kay mommy yon. Pagod na akong hingin sa'yo na ituring akong anak mo. Sabi ko sa kanya. Kung nais mong mahalin kita, kunin mong kumpanya ni Primo. Pabagsakin mo siya para sa akin at magiging maligaya ka. Sabi pa niya sa akin. Ipagawa mo lang siya sa mahal mong anak. Huwag na sa akin. Sabi ko sa kanya at mabilis ako lumabas sa opisina niya. Ingat po kayo, young master. Sabi sa akin ng sekretary niya. Watch him. Yun lang ang tayong sinabi ko sa kanya bago ko tuloy ang umalis habang nasa sasakyan kasama ang tunay na asawa ni Lucille. Ilayo mo na siya dito. Hindi siya po pwedeng manatili dito. Sabi ko sa kanya. Makakaasa ka. Sabi niya sa akin. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tumawag sa akin. Ako ang humihingi ng tawad sa ginawa ng daddy ko. Sabi ko sa kaibigan ko. Salamat bro. Makakaasa kang di kami babalik dito. Salamat sa pagturing mo sa akin na kaibigan kahit tauhan mo ko. Sabi niya sa akin. Utang ko sa iyong buhay ko. Palagi kang nandyan pag nasa panganib ako. Palagi handang saluhin ng bala na para sana sa akin. Hindi kita makakalimutan, Gael. Saad ko sa kanya. Isa siya sa mga tapat kong bodyguards at gusto ko na maging masaya siya. Huli ko nang nalaman na may relasyon ng daddy ko at si Lucille. Kung alam ko lang noon pa, sana matagal ko nang pinakasalan si Lucille para sa kaibigan ko. Kagaya na inaasahan, nagalit sa akin si Lucille nang malaman niyang totoo. Pero wala akong pakialam dahil ang mahalaga sa akin yun ay ang asawa ko. Mabilis ako umuwi sa bahay ni Papa Primo. Yun din kasi nais niyang itawag ko sa kanya. Pero dahil sa biro ng asawa ko, nasaktan ako. Talagang pinagbantan pa ako na kapag umalis ako, iiwan talaga niya ako. Wala ba akong karapatan magtampo? Tanong ko sa sarili. Shit, this is not you, Archer. Hindi ikaw to. Wala kang kinatatakutan pero ba't ngayon tumitiklop ka na? Kausap ko sa sarili ko. Humiga na lang ako at nakatulala sa kisame ng silid niya. Gustuin ko man tumira kasama siya. Sa sarili naming bahay hindi ko magawa. Kaya ko siyang protektahan pero alam ko hindi sa lahat ng oras. Mas mabuti na dito dahil safe siya. Walang gagalaw sa kanya dito. Kahit ako nagtatampo, ako rin naman ang sumuko. Hindi ko kaya makita siyang umiiyak. Mahal na mahal kong asawa at magiging anak ko. At gagawin kong lahat para maging masaya kami. Kailangan ko lang ayusin ang buhay ko. Gusto ko malaman kung sino ba talaga ako. Kung sino ba ang tunay kong ama. Tahimik lang ako nagtatago dito at hinihintay ko na umalis siya. Nagtataka ako ano ba ang ginagawa ng dating sekretary ni mommy dito. Bakit siya narito? Ang alam ko umuwi na to sa probinsya nila. Gustuhin ko man lumapit sa kanya, mas minabuti kong wag na lang. Mommy, kamusta po kayo? Sorry po kung ngayon lang ulit ako nakapunta dito. I miss you so much, Mom.
Sana nandito ka. Kasi ang hirap po na wala ka. Sobrang hirap pero alam mo ba, Mommy? May asawa na po ako. Si Drew po. Di nga lang po kami nanggaling sa ligawan stage kasi ginawa kong pambayad ni Daddy. Pero alam ko nakikita at binabantayan mo ako lagi. Kaya alam kong nakita mo ng gwapo kong asawa. Mahal ko po ang asawa ko. Pagkatapos sa mga paghihirap ko, natutunan niya na akong mahalin. Ang bilis din po ng pangyayari sa buhay ko. Thank you, Mommy. Alam ko na hindi mo ako pinabayaan. Alam kong si Drew ang regalo mo sa akin. Thank you rin po kasi nakilala ko si Ninong Primo. Mabait po siya at inaalagaan niya ako sa bahay niya. Doon po ako ngayon nakatira. Masaya na po ako ngayon, Mommy, at buntis din po ako. Magkakaapo ka na po. Sayang at di mo siya mahahawakan. Sana po'y walang problemang dumating sa amin kasi gusto ko pong lumaki ang anak ko na masaya at may kompletong pamilya. Ayoko maranasan niyang nangyari sa atin na hindi tayong priority ni Daddy. At nung nawala ka, lalong lumayo ang loob niya sa akin, Mommy. Masakit po. Ang sakit po na hindi niya ako mahal, na para bang mahirap para sa kanyang mahalin ako. Di rin niya ako kayang piliin bilang anak niya. Ako ang anak niya. Ako na paulit-ulit niyang tinatakwil. Mas mahal pa niyang pera at mga anak ng asawa niya. Kailangan ko rin naman siya eh. Kailangan ko rin ng isang ama. Pero siguro kailangan ko na talagang tanggapin na hindi na niya ako mamahalin pa. Na wala na akong ama. Sorry, Mommy. Sorry dahil ito ang mga sinasabi ko sa'yo. Wala kasi akong taong pwedeng kausapin eh. Wala makikinig sa akin at alam kong ikaw lang. Na ikaw lang nakakaintindi sa akin. Sayang kung pwede ko nang ibalik ang nakaraan, siguro kasama pa rin kita. Umupo ako sa harapan ng puntod niya. Kanina tirik ang sikat ng araw pero bigla na namang kumalimlim ngayon. Parang dinadamayan ako ng langit. Oo, malungkot talaga ako ngayon. Lalo na nandito ako sa harap ng puntod ng mommy ko. Alam ko ako ang sinisisi ni Daddy kung bakit namatay si mommy. Pero kung di naman niya ako iniwan, hindi naman din ako manliligaw. At hindi rin naman ako mapupunta sa lugar na yon. Alam ko ayaw ni moming umiiyak ako. Alam ko rin ayaw niyang sisihin ko ang sarili ko. Mommy, kailangan ko na pong umalis. Babalik po ako ulit dito next month. I love you, Mommy. Kakayanin ko pong lahat. Sisimulan ko na pong maging matapang at hindi ko po hayang apiin nila o saktan ako. Bye, Mom. Paalam ko sa kanya at pinunasan ko ng luha ko. Paglabas ko, sinalubong ako ng mga bodyguards ko. Dumaan kami sa isang restaurant para kumain. Nahiya pa silang sumabay sa akin pero wala akong pakialam dahil mas mahalaga sa akin na hindi sila nagugutom. Hanggang sa nakita ko dumating si Drew. Ngumiti siya at lumapit sa isang matandang lalaki na may kasama isang babaeng maganda sa kabilang table. Para ko nawalan ng ganang kumain. Nakakainis kasi ako dahil nagsiselos ako. Ma'am, kain na po. Don't worry, mas maganda ka doon sa babaeng yun. Mahal ka ni Sir kaya huwag ka nang malungkot. Sabi pa sa akin ni Kuya Liam. Salamat po. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Tamang sinabi ni Kuya ang mahal ako ni Drew. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Normal lang sa trabaho niya na may lunch meeting. Sa iba't ibang klase ng tao, babae man o lalaki. Kailangan ko lang magtiwala sa kanya. Kailangan ko na talagang masanay. Ayoko na magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan dahil sa pagiging selosa ko. Pero hindi naman siguro niya ako masisisi, lalo na't gwapo siya at marami ring mga babaeng ubod ng ganda. Kagaya ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Parang beauty queen ang mukha at ang height niya. O baka beauty queen talaga siya. Kesa ano pa mga negative na pumapasok sa isipan ko, mas minabuti ko na lang tapusin ang kinakain ko. Tumayo na ako at nagpaalam sa kanila na pupunta lang ako sa banyo. Palabas na sana ako pero bigla na lang lumitaw sa harapan ko ang asawa ko. Tinulak niya ako pabalik sa loob ng banyo. I love you. Malambing pang sabi niya at tinalikan niya ako sa labi. I love you rin po. Nakangiting sabi ko sa kanya nang bitawan niyang labi ko. Uuwi na ba kayo? Tanong niya sa akin. Opo, kasi ang sakit niya sa mata. Nagsiselos ako. Pag-amin ko sa tunay kong nararamdaman. Sorry po pero don't be jealous dahil anak lang siya ng kabesas meeting ko. Pero maganda siya. Sabi ko sa kanya. Mas maganda ka. Ikaw pinakamaganda sa lahat. Gusto mo ba patunayan ko ngayon sa'yo? Nakangising tanong niya pa sa akin. Naniniwala na po ako. Iba na naman na nasa isipan mo eh. Sige na, lumabas ka na. Utos ko sa kanya. Pasaway kasi kapag sinakyan ko pa ang biro niya, alam ko na. Utos ko sa kanya. 3 hanggang 5 minuto na naman ang hihingi niya sa akin. Okay po, I love you, my vida. Sabi niya at sinila ko na isang halik. Parang wala pa sana siyang balak tumigil. Mabuti na lang nakinig sa akin.
Na makalabas siya, inayos ko naman ang sarili ko bago ko lumabas. Paglabas ko, nasa tapat ng pintuan ng babae at nakatingin siya sa akin. Umiwas ako ng tingin at dumaan ako sa tabi niya. "Hey, excuse me." Tawag niya sa akin kaya naman tumigil ako at nilingon ko siya. "Ako bang kinakausap mo?" Tanong ko sa kanya. "May iba ba dito?" Tanong niya gamit ang mahinhin niyang boses. "Anong kailangan mo?" Tanong ko sa kanya. "Ikaw ang kabit ni Archer, hindi ba?" Tanong niya sa akin. Di ko tuloy alam kung ano bang isasagot ko sa kanya. "Nagkakamali ka yata, miss." Sabi ko sa kanya. "I saw you. Nag-viral nga ang video mo." Sabi pa niya sa akin. "Huwag kang masyadong maniwala sa mga video lalo na kung hindi mo alam ang totoong nangyari. Siguro isa ka rin sa mga babaeng baliw kay Archer. So, welcome to the club." Sabi ko at mabilis ko siyang iniwan. Halatang may gusto siya sa asawa ko. Siguro balak humingi ng tip para maakit niya si Drew. Walang hiyang Lucille. Dahil sa kanya nakilala ko ng ang mga tao bilang kabit ng sarili kong asawa. Nasa na kaya siya? Nakalabas na kaya siya sa kulungan? Tanong ko bigla sa sarili ko.